Hi guys, so mag-unbox tayo ngayon. Naalala niyo yung binili ko na memory card nung nakaraan sa SanDisk na halagang around less than 500 pero 512 yung size. Sad to say, fake siya. So kung nasusubaybayan niyo yung video na yun, huwag niyo nang bilhin yun. As in, kahit na nag-sale sila, fake siya. Huwag niyo kuhanin. So ito, bumili ako ng bago. Samsung Evo from PC Express sa Shopee. Local seller. And ito, naka-sale. So, normally around 1,200 yata yung price nito. Pero, nakuha ko siya for only 800 pesos dahil naka-sale na. So, unbox na natin. At sana malaking difference nila. And, stick kayo sa video para makita nyo yung reviews ko and then mga experiences ko dun sa SanDisk. Okay? Unbox na natin. Okay, so guys, ito na tayo. Mag-unbox na tayo. Pakita ko na sa inyo kung yung item. So, yun na nga, hindi ako natuwa dun sa SanDisk. Kahit may app siya, hindi siya legit. Kasi, feeling ko yung app legit, pero yung mismong SD card, hindi. Kasi, ultimo screenshot, nakakorrupt yung file. Hindi katulad nung, I hope hindi katulad nito. Kasi normally, dapat hindi ka na naggalawan niya. And itong memory card na to is similar dun sa gamit ko ngayon sa Nintendo Switch ko. Pinagkaiba lang nila 128 yun. So ito, I think ang nakuha ko is 256 pala. So yun na nga. Linisin ko lang muna guys, sandali. So yun na nga, nalinisan ko na siya. Alam niyo naman ako, anti-COVID. Anti-dumi. So yun yung memory card. As you can see, Evo Plus. Sabi dito, ang transfer speed niya is 130 MB per second, and then perfect use for smartphone, camera, action cam, siguro yung mga GoPro, and then yung drones, yung mga DJI na drones yan, so yung mga Xiaomi, pero DJI kayo, huwag yung Xiaomi. Anyway, so yun na nga yung size niya, 256. Yung class niya, kung makikita nyo, ay U3 A2V30. So yung mga ganyang class, yan yung talagang pang 4K na video. Ayan, nakalagay na dito. Excuse me. So ayan, pang 4K siya, Ultra HD na video recording. So kasama ng SD card, and then sa likod may resibong kasama. Ano pa ba? So yan, nakalagay dyan, waterproof, ano to, wear out proof, X-ray proof, temperature proof, magnetic proof. Okay. So drop proof. Parang lahat nandun na. So ito, English, 1 gig is 1 million, or wait, 1 billion bytes. Certain portions of graph scheme magagamit daw ng system file. So pag in-insert nyo to, huwag na kayo magtaka kung inaasahan nyo 256, hindi mangyayari yun. Bawas yan, siguro mga 230 or 2 something. Hindi katulad dun sa SanDisk 512, pero in-insert ko na sa 530. Nani? Diba? Ano nangyari yun? Doon pa lang magduda ka na eh. So ano pa ba? Ano ba nakalagay dito? Authentication available. Di ko alam pa natin authenticate to. May nabasa ako dito parang made in the Philippines eh. So makikita yun sa comments nung isa sa mga buyers, nakalagay made in the Philippines. So sariling atin daw. Hindi ko sure kung dito yung assemble or dito talaga created. Pero ayun, ayun. So ayun nakalagay made in the Philippines, and then adapter made in China, guaranteed for 1 year. So yun. So simulan natin balatan to. So siya na kayo, mahaba yung intro ng part na yun. So okay, so balitan na natin guys. Para ba to? Parang katulad lang din ng SanDisk ah. So ang kinaganda nito, fully, hindi siya katulad ng SanDisk na pangit, hindi mo magamit. Sana ito ay maganda. Ganda. Pagbabalat pa lang, para ka nagbalat ng pongkan. Joke lang. Okay. So ito na yung card. Kita nyo naman. By the way, ito yung balat. So nothing inside. Tingnan natin. Kung naalala nyo, nung binili ko yung SanDisk, may something dun eh. So
Wait lang. Okay, so guys, ito na nga. Medyo nilinisan ko muna. So, tingnan natin kung ano mangyayari kapag finit natin to dito. Okay, so wow. Okay, kung tatanggalin, wala ring issue. So, kung naalala niyo sa video ko nung SanDisk, di ba? Nung pinasok ko yun, sobrang hirap tanggalin. Hindi ko alam kung bakit. Ito, ipasok mo man siya, madali siya matatanggal. Walang kahirap-hirap, zero effort. And then ito yung card mismo para sa mga interesadong malaman yung mga detalye ng card. Ayan, italikod natin. So yan, yung mga nakasulat doon, siguro mga specification lang ng card. And then ito naman yung sa memory. So ayan, made in China, designed by Samsung. May lock. Pag nakalock nga pala to, hindi kayo makapag-write. Read lang yung purpose niya sa PC. So hindi ma-overwrite yung mga files na gusto nyo. So ayan. So ilagay na natin to sa phone ko. Let's see. Okay guys, so ito na. Nailagay ko na yung memory card sa phone. And so pupunta tayo sa folders. So right now ito nasa left side, 103 out of 114 ang nagamit ko, so that's about 90%. And hindi ko pa kasi nalilipat yung mga files from previous recordings ko kasi nga nagko-corrupt doon sa SanDisk. Ngayon, itong si SD card, makita nyo dyan nakalagay 6.82, 0%, 256.29 gig. So yan yung sinasabi ko sa inyo, may bawas na, hindi naman kalakihan pero sakto lang. So as in 256 pa rin naman makakuha mo. Kasi ilang libo naman yung 256 gig compared sa 6.82 MB lang, di ba? So yan, nakalagay na lahat dyan yung folders. Automatic na siyang naglagay ng mga files, mga folders na kailangan. So I guess maglilipat ako mamaya. Well, try natin maglipat ng video. Ito yung video na ginawa ko ngayon, try natin i-copy. Copy nga. Ba't ko ililipat? So copy lang. Tingnan natin kung gaano kabilis mag-write. Kung maalala niyo yung sa SanDisk ko nung naglipat ako, di ba nakita niyo nandito sa baba nung naglipat siya, mabilis mag-write and then mag-hang and then mag-write ulit tapos titigil. Hindi siya consistent, patigil-tigil siya. So dito try natin, ha. Sige, dito na lang sa DCIM mismo kasi galing din naman sa main cam yan, sa internal. So umpisa natin. So yan, ayan, nakikita nyo tuloy-tuloy naman. Parang tumigil din, or yeah, compared naman doon sa SanDisk, mas tumitigil siya pero mas mabilis bumalik. Sa SanDisk parang pag nag-stop siya, siguro mahina yung mga 5 to 6 seconds na nakastop, akala mo tuloy nag-lag, tapos saka lang siya tutuloy ulit na biglang bugso, tapos titigil ulit. Ito, kanina lang natin nakita nag-lag, di ba? Siguro mga 1 to 3 times, tas mga ilang milliseconds lang din yan, or ilang seconds. Tulad nun, ito nag-stop din. Wala pang 2 seconds or 1 second, nag-resume na siya sa pag-write. So feeling ko mas okay ito. Yeah, mas okay ito, I bet. Yan, sige, tingnan natin. Sige, lipat mo lahat, sir. I mean, isang video lang pala yun. Sige, copy mo. Sayang hindi ko napakita sa inyo kanina yung mga corrupted files dun sa isang card. Ultimo screenshot, nagko-corrupt. Talaga namang hindi ka masisiyahan. So nabudol ako doon, literal. Biruin nyo, ang sinasabi nilang price na ng 512 na yun is around 1,000. Tapos nabili ko ng 400 plus. Tapos malaman mo fake pala. Sakit. Nag-comment nga kagad ako kay seller ka, huwag kayong bibili dito, nag-review na ako, huwag kayong bibili dito pa. Ito, uy, wow, dalawang video pala nagawa ko. So yun na nga. Yan, so kita nyo naman, mabilis, naglipat. Ito na yung DCIM sa folder mismo. Ito, mga pictures, i-copy na rin natin. So wait lang, try natin i-copy sa SD card. Wow, huwag sa movies, kalma, dito tayo sa DCIM. Yan. Bilis. Samantalang yung mga file size ng bawat ng pictures na yun for example, ang gamit ko kasi yung 48 megapixel so 13, di ba? Minamani-mani lang yung mga ganyang size.
Yung mga gigs talaga na size tulad nitong 4K vid na to, 132, wow, 2 gig na yung ginawa ko kanina. 2 gig na pala yun. So yun, mabilis lang din yan nailipat. So yun guys, balik na tayo sa main cam. Sana may na-gets kayo dito. By the way, yan, nadagdagan naman siya. So legit yung memory card. So guys, meron pa palang isang way para ma-test kung legit ba yung card. Naisip ko lang kasi nahiwagaan ako dun sa message kanina dun sa paper na, or dun sa instruction or sa box na may way nga daw para ma-check mo kung legit yung card. So ito yung card natin. Pakita ko lang, wait, buksan natin yung flash. Okay, so ito yung card, as promised. So ayan, para walang hocus-pocus dyan na nangyayari. So lagay na natin dito. Lagay natin yung flash. And lagay ko dito sa laptop. So walang milagrong nangyayari dyan. Wait, buksan ko pala yung touchpad kasi hindi ko ma-access yung mouse. Kaya nakapatong si Moza. Okay, so nilagay ko na. Ayun o, nakikita nyo ba yan? Sorry, ayan. So yun, nakalagay dyan, genuine Samsung product. So ito yung verification method ng Samsung para sa mga memory cards nila. Yun yung kinaganda sa Samsung eh. So genuine siya, and then nag-open na rin tuloy yung folder ng SD card. So if pupunta tayo dun sa DCIM kung saan ko nilagay yung files, makita nyo nandun yung files. Ayan. And yung video, ito yung video, and then ito yung pictures. So legit, diba? Ito yung picture na sinasabi ko sa inyo na may way para ma-authenticate. So ayan, sabi dyan, may mga pakita sa inyo. So ayan, woo! Okay. So yan, nakalagay dyan, authentication available. Yan yung naisip ko na, may authentication method pala sila. So labas tayo dyan. Ito ko sa inyo ulit yung card. Okay, so ayan ang sabi niya dito, genuine Samsung product. Okay, so walang issue, legit na legit. Balik na tayo sa main cam. So yun na nga guys, natapos na natin yung unboxing, yung authentication process ng card. And so masasabi ko nga is talagang legit siya. Kung alam ko lang na ganito or gano'n yung mangyari, sana naiwasan ko bilhin yung isa, yung SanDisk, kasi nakakapanghinayang din yung 400, lalo na ngayon sa panahon na ngayon, diba? Lahat ng piso ay mahalaga. Ultimo piso, hindi mo bubuin 13, wala kang pamasahe sa jeep. So yun na nga, masasabi ko doon sa card, legit siya. Nakita nyo naman dun sa test. And doon sa writing speed niya, although may lag, nag-stop siya minsan, pero seconds lang, siguro microseconds o milliseconds lang, nag-continue na ulit siya. Hindi katulad doon sa SanDisk na pag tumigil, based na din sa experience ko, or kung naalala nyo doon sa video na ng SanDisk, nag-lag. Simbawa, nag-write siya, and after siya mag-write is biglang titigil, tapos mag-continue ulit, after mga 3 to 5 seconds siguro, at least. Yun yung napansin ko. And then yun nga, pag nag-picture ka, nagsisave ka ng files, kung ginawa mo siyang external default external memory ng main camera mo, minsan hindi siya nagsisave. And then ganun din pag sa Moza or sa OpenCam, minsan hindi siya nagsisave, may error. And then yun, so ultimo screenshot, naglolo ko. Tapos nung nagpunta kami sa mall, nag-picture kami, ang ganda pa naman ng picture ko doon, tapos biglang pag uwi namin sa bahay, malalaman ko corrupted. Sayang, kung hindi ko pala minove galing sa main cam, sa main memory, hindi siya na-corrupt, wala na, na-corrupt na. So hindi ko na rin nabangan. Tapos yun, nung nag-lock ko yung screenshot na function ng phone, kasi nga automatic doon pumupunta yung screenshot sa SD card. Ang ginawa kong alternative way para mag-save ng screenshot is mag-send sa messenger, and then isa-save ko yung screenshot. So alam niyo, di ba, mag-screenshot kahit may choice kayo kung gusto niyo mag-send sa messenger, tapos pagka-send saka nyo i-save. So ang hassle, di ba? So ngayon, hopefully, I believe na wala na talagang ganung issue sa SD card na nakuha ko, kasi nga mas maganda siya, legit. Kita niyo naman yung authentication process na ginawa natin na galing mismo sa Samsung. By the way, ilalagay ko yung link ng Samsung authenticator na yun sa description para alam nyo. And yeah, so again, magagamit ko ito pag nag-vacation kami.
marami akong videos na gagawin doon kung gusto kong i-save lahat. By the way, nung itong mga nakaraan yung mga ginawa kong videos na sinave ko doon sa SanDisk ko, pero yun yung mabot na ako na 17% out of 538 gigs. So alikabok lang yun. So kahit na ilipat yung files na yung working files na yun sa SD card ko ngayon sa Samsung, feeling ko ganun din. So hindi magiging big deal yun, ma-save pa rin. So anyway, yun na nga. Comment na lang kayo kung may tanong kayo. Lalagay ko ulit yung link the seller. Try ko flash dito yung price nung nakuha ko siya, kung magkano. And kung may natutunan kayo, please like and share and subscribe. And may mga iba pa akong videos yan. Kung matripan nyo panoorin nyo. Salamat. Bye-bye!